Praise the Lord. Si God be the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos na sabi dito sa kanyang mga salita, ito yung lagi paalala ng Panginoon sa atin sa 12 verse 1 na Ecclesiastes. Praise the Lord. Na sabi, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa kaarawan na iyong kabataan, bago dumarating ang mga masasamang araw. Kaya, mga kaibigan namin sa Panginoon, ito yung isa sa paalala ng Diyos na alalahanin natin ang Panginoon habang tayo ay malakas pa. Sapagkat ang kabataan, tumutukoy kasi ito sa kalakasan. Praise the Lord. Kaya sabi, paano ba natin alalahanin ang Panginoon? Paano natin siya alalahanin? Sa isip lang ba ng tao? Mga kaibigan, sabi ng banal na kasulatan, ang pag-alaala sa Diyos, ito yung ang Diyos ay paglingkuran. Sapagkat sa 12:13 ng Ecclesiastes, ito ang wakas ang bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ito yung merong tungkulin ang tao sa Panginoon. Ano yung tungkulin natin sa Diyos? Number 1, ang tao ay maglingkod sa Diyos. Praise the Lord. Kailangan ng tao maglingkod sapagkat mga kaibigan, ang Diyos ay ang Diyos mismo ay marapat na ating mga maglilingkod sapagkat siya'y nagmamay-ari ng ating mga buhay at kalakasan. So God be the glory. Kaya sabi, at dadalhin ang bawat gawa sa kahatulan at bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, at tayo ng ating Panginoon na paglingkuran natin ang Diyos habang may buhay pa at lakas. To God be all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, napakahalagang bagay na ang tao ay maglingkod sa Panginoon. Kaya kailan natin paglilingkuran ng Diyos? Hindi sa panahon na tayo ay mahina na. Dahil sabi ng banal na kasulatan, paglingkuran ng Panginoon habang tayo malakas pa. Sapagkat mga kaibigan, bago dumarating ang mga masasamang araw, ano yung mga masasamang araw na dumarating sa buhay ng tao? Pag once kumatok number 1, si karamdaman. Ano yan? Masamang araw sa buhay ng tao. Kaya sabi ng banal na kasulatan, paglingkuran ng Diyos habang may buhay pa tayo at lakas. To God be all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, napakagandang bagay ang payo ng ating pagpaalala na kailangan ng tao maglingkod sapagkat ang tao haharap sa Panginoon. Haharap ang tao sa Diyos Mga kaibigan, at sabi ng banal na kasulatan, ang bawat gawa natin ay ang bawat gawa ng tao, mga kaibigan, ay nakasulat sa kanya. Magbibigay tayo sulit sa ating Panginoon. Kaya habang may buhay tayo at lakas, kailangan tayong maglingkod sapagkat mga kaibigan, sa katotohanan lang diba, pag once na kailangan na, pag once na kung kailan na tayo naging 50-50, buti sana kung 100 mga kaibigan, kung kailan minsan ang tao nasa alanganin, saka tumatawag sa Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos paglingkuran habang may buhay pa at lakas. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, sapagkat darating, ito kasi yung layunin ng paglikha ng Diyos sa atin. Ano yung layunin ng paglikha ng Diyos sa atin? Mga kaibigan, sabi sa Isaias, ang layunin ng paglikha ng Diyos sa atin upang tayo magbigay ng karangalan sa Panginoon. Paano natin mabigyan ng karangalan ng Diyos? Mga kaibigan, paano siya natin mabigyan ng karangalan? Sa pamagitan ng buhay na ibinigay sa atin na gagamitin natin sa paglilingkod. Kaya ang pangaral ng Ebanghelyo, mga kaibigan, isa ito sa paraan ng Diyos para ang tao, paalalahanan na ang tao dapat maglingkod sa Panginoon. Lalo tigit sa ating panahon. Ang panahon natin, mga kaibigan, ay mapanganib. Tuwing bukas natin sa ating mga Facebook,
sa bawat social media, ang laging pamubungad sa atin, bibihira na lang yung mga good news. Ang mga bumubungad sa atin, mga bad news. Ano yung panganib ba kayo nakaabang? Yan si The Big One. Mga kaibigan, The Big One. Isa yan sa nag-aabang panganib. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, nais ng Panginoon na tayo, habang may pagkakataon pa, habang may lakas pa tayo, mga kaibigan, may buhay tayo na maipaglingkod sa Diyos. Lalo tigit ang buhay natin. Sa mundong ibabaw ay lumilipas lang. Wala namang makapagsabi sa atin bukas, buhay pa ako. Buhay pa kami. Wala makapagsabi sa atin. Dahil una, ang buhay ng tao sa lupa ay sabi nga ni Ernie Baron, wither-wither lang. Kaya totoo yan sana si Ernie Baron ngayon. Kaya ang buhay ng tao sa mundo, panapanahon lang. Mga kaibigan, habang may panahon pa tayo, habang may buhay tayo at lakas na mula sa Panginoon, ipaglingkod natin sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Ang pangangaral ng Ebanghelyo, isa sa paraan ng Diyos, paalalahanan na ang tao ay maglingkod sa Panginoon. Si God be all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ano pang payo ng salita ng Diyos? Sabi ng kanyang mga salita, ang tao ay dapat magbigay ng karangalan. Halimbawa, sa ating mga pakikinig ng pangangaral ng Ebanghelyo, binibigyan natin ng karangalan ng Diyos. Bakit po? Ang Diyos natutuwa, ang Diyos nagagalak. Eh sabi sa Timothy, mga kaibigan, na itong pangangaral ng Ebanghelyo ay isa sa kaluguran ng ating pagkagalakan ng Diyos. Lalo tigit tayo na mga nakikinig. O rin pang pangalan nating Panginoon. Glory to God. Kaya isa sa kagalakan ng ating Panginoon, yung ating mga pakikinig. Napakahalagang bagay na tayo ay makinig sa salita ng Diyos. Praise the Lord, dahil dito, narito ang pangako na pinubuhay na walang hanggan. Naalala ba natin yung The Passion of Christ na si Martha at si Maria? Mga kaibigan, si Martha busy sa pagluluto. Ngunit si Mary naman ay nakikinig. Kaya alin doon yung may puntos sa Panginoon? Bagamat hindi bawal na magluto, ha? Alin yung may puntos doon? Inuna niya yung pakikinig ng salita ng Diyos. Praise the Lord! Kaya mga kaibigan, kahit kayo ay mga namamasada at nakaupo sa inyong mga tricycle, ang Diyos nagagalak. Bakit? Nakikinig tayo ng Ebanghelyo. Sapagat dito ang buhay na walang hanggan, ito yung makapagligtas sa atin sa panahon ng panganib. Mga kaibigan namin sa Panginoon, huwag nating maliitin ang pangangaral ng Ebanghelyo. Dahil sabi ng Bible, bakit sinabi huwag maliitin? Dahil sabi, nag-warning na ang Bible eh. Sabi ng banal na kasulatan, ang pangangaral ng Ebanghelyo ay kamangmangan, walang kabuluhan sa paningin ng mga tao sa sanlibutan. Pero hindi natin alam na ito pala ay karunungan mula sa langit. Bakit karunungan mula sa langit? Sapagat bakit may Ebanghelyo? Sapagat si Christ ay binigay ng Ama sa atin. Kaya katatapos na natin magdiriwang ng mahal na araw. Kaya bakit mahal na araw? Mahalaga yung araw na yun. Na taon-taon tayo nagdiriwang, pinapahalagahan natin yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Si God be all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, kumbaga hindi lamang sa panahon ng mahal na araw, tayo nagbubulay or nakikinig ng salita ng Diyos. Mga kaibigan namin sa Panginoon, kahit sa ganitong pagkakataon kung saan may pangangaral na Ebanghelyo, mga kaibigan, kung saan may pangangaral ng Ebanghelyo, kaya aming dala ay makaapostol na aral. Ano yung makaapostol na aral? Mga kaibigan, ang makaapostol na aral ay mula sa Panginoon. Yan sabi sa banal na kasulatan sa Roma. Ang makaapostol na aral ay mula kay Christ. Ano itong makaapostol na aral? Halimbawa,
itong pangangaral sa buong mundo at ang pangangaral maging sa pamilihang bayan. Kanino gawain ito? Gawain ng mga apostol. Praise the Lord! Gawain ng mga apostol yung pangangaral sa ganitong lugar. Sa mga likuang daan, sa palengke, sa mga sasakyan. Sino ang nangangaral sa mga bus? Sino ang nangangaral sa mga barko? Sa airport? Baka sa biyaya ng Panginoon. Ang nangangaral din halos ang Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch. Nangangaral sa mga pamilyang bayan sa mga bus. Kami ang mga nangangaral sa bus. Hindi kami nahihiya. Bakit sabi ng Panginoon, ipapangaral sa lahat ng tao, sa lahat ng mga tao sa sanlibutan. Ipaalala sa tao na ang tao dapat magbigay ng karangalan sa Panginoon. At meron bang talata sa Bible yung mangangaral ka sa sasakyan? Kahit sa jeep, meron. Ano bang sasakyan noon? Ang sasakyan noon, hindi naman bus eh. Ang sasakyan noon, karwahe. Isan ngayon maraming karwahe doon sa Bigan. Maraming karwahe doon. Yan ang sasakyan noon. Noong unang panahon na si Felipe, naalagad ng Panginoon, nangangaral. Sa karwahe, ang kanyang pasahero ay sumampalataya. Sabi sa magawa, ano ang makakahadlang upang ako hindi mabautismuhan? Ayan yung tubig. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, maging noong unang